Welcome to K-Catalog. Level 4, Unit 4 na tayo. Page 52, second grammar na tayo. We have 은, 나머지. Pwede kay verb, pwede din kay adjective. 사배 si 은, 나머지 앞의 상태나 행동의 결과로 뒤의 내용이 일어났음을 말할 때 사용한다. Okay? So, medyo mahirap yung pagkaka-explain niya dito, no? Pero it's simply saying na this grammar is used to show that something happened as a result of a previous state or action. Okay? So, gagamitin mo daw siya kapag may sasabihin kang bagay na nangyari sa nakalipas, no? As a result ng action or situation. Okay? Again, used to show that something happened as a result of a previous state or action. So, this one, ang pinaka magandang explanation for this grammar. Although hindi siya, ako personally, hindi ko madalas marinig yung grammar na to. Okay? At siguro nagagamit, of course, ng mga Korean. Pero ako sa, 주변에 있는 사람들은, sa mga tao na nakapaligid sa akin, bihira, or siguro narinig ko na, hindi ko lang maalala yung grammar na to. Although, ang ibig sabihin kasi nito is because. Okay? So again, sabi sa explanation kanina, sasabihin mo yung resulta na nangyari sa past with your previous action or situation. So, pinakamagandang English term is because, and may similarity siya ng bahagya kay temone. So, yung kinaibahan niya kay temone, si temone, you use this when you are stating factual reason, no? So, less nuance. Unlike kay 은, 나머지, so, mas malakas yung feelings. So, more emotion, and usually, yung result is unintended or negative kapag 은, 나머지. So, dito sa example natin, no, situation, titingnan mo pa lang yung drawing, no, alam mo na hindi maganda. Okay? So, this one. 방민수, sabi niya, 친구 아버님 장례식장에는 잘 다녀왔어요? So, tinatanong niya, no, kung kamusta yung pagpunta niya dun sa 장례식. Again, 장례식 is yung funeral, no? So, sagot si 라흐만, 네, 제 친구는 너무 슬픈 나머지 울음을 멈추지 못했어요. Okay, so sabi niya, no? Yes, my friend was so sad that he couldn't stop crying. Okay, so dito, no? Pwede mo diyang sabihin na, 네, 친구는 너무 슬프기 때문에 울음을 멈추지 못했어요. So parang you're just saying plainly na malungkot yung kaibigan. Pero pag ginamitan mo siya ng 은, 나머지, so more emotion yung papasok dun sa statement mo, no? So this one, sobrang lungkot niya to the point na hindi niya napigilang umiyak. Next one, 면접 시험은 잘 보고 왔어요? 아니요, 너무 긴장한 나머지 아무것도 생각나지 않았어요. So, this one, no, negative din or something na undesirable yung result, no? So, hindi daw siya nakapag-isip ng kahit ano dahil sa sobrang nervyos. So, yung ginjanghada, no, nervous. Okay? So, again, no, I was so nervous that I couldn't think of anything. Nag-blackout siya no, sa sobrang nervyos niya. So, dito, no, sa second example natin, hindi din maganda yung result, no? Yung question kasi is, how's your interview? Okay, nakasagot ka ba ng maayos? And then, yung result niya is, hindi maganda. Bakit? Kasi sa sobrang nervyos niya. Okay, next. 라미는 너무 지친 나머지 공부를 그만두고 고향에 돌아갈 생각까지 했었다. Yan. Sabi, Ramin was so exhausted that he even considered quitting his studies and returning to his hometown. Okay? So, sa sobrang, siguro yung Tagalog term na pwede natin gamitin, no? Yung sa sobrang. Okay? So, sa sobrang pagod ni Ramin. Although may nomo din dito, no? So, yung namoji na yan is more on yung emotion, no? Binubuhos mo yung emotion dun sa result. And then, 공부를 그만두고. So, tigil na nga daw siya sa pag-aaral. To the point na, sa sobrang niya, no?
pagod niya. Gusto niya nang tumigil sa pag-aaral at umuwi na lang sa kanila. So, yun daw yung mga naisip niya, no? Next. 물건을 훔치려던 사람은 갑자기 나타난 경찰을 보고 당황한 나머지 넘어졌다. Ayan. So, ano pa si kuya? Kung si kuya man yan sabi. The man who was trying to steal something fell over in shock when he saw the police suddenly appearing. Okay? So, 당황한 나머지. Sa sobrang taranta niya yan, no? So, 당황하다. So, you got flustered. Or, naaligaga ka. Bakit siya naaligaga? Siyempre, nakita niya yung huhuli sa kanya, no? So, dahil ano bang ginagawa niya? 물건을 훔치. Okay? So, 훔치려던. Yung tao daw na nagnanakaw. Okay? So, to steal. Steal yung 훔치다. Okay? So, suddenly, ano nangyari sa kanya? 넘어졌다. Okay? So, natumba. Okay, so, fell over kasi nga nakita niya si mamang pulis parating na. Now, for the rules, madali lang, no? Pwede siya kay verb and pwede din kay adjective. So, pareho sila, mag-a-apply ang rules kapag may 받침, 은, 나머지. Okay? And then, kapag wala namang 받침, 니은, 나머지. So, itong 받다, verb yan, no? Drop mo yung da, may 받침, 받은, 나머지. Pag 형용사 naman or adjective, 귀찮다, drop mo yung da, may 받침 ulit. So, 귀찮은 나머지. So, this one, pag wala namang 받침, 놀라다, verb, 놀란 나머지. 힘들다, so this one is adjective, pero may star siya, no? Ibig sabihin, irregular verb, not verb, irregular adjective. So, drop mo yung da, and then, anong nangyari? Instead na real, so, tinanggal na din yung real, no? And then, simply add 니은 나머지, 힘든 나머지. Okay? So, kapag salda, gagamitan natin yung verb na salda. So, magiging, drop mo yung da, and then, mawawala na din yung real, so magiging 산 나머지. Okay, another adjective na nag-end with real 받침. So, yung 멀다, malayo. So, drop mo yung da, and then drop na rin yung real, magiging 먼 나머지. Okay? So, dito tayo sa first activity natin. Activity number 1, medyo matrabaho yung ginawa nila dito, no? So, let's focus paano yung ginawa sa example para masundan natin at magawa yung numbers 1, 2, and 3. So, dito tayo sa parang newspaper muna, no? May siya parang headline. So, sabi, 요즘 젊은이들 실패를 두려워해 도전을 안 해. Okay, ano ibig sabihin nun? Young people these days are afraid of failure and don't take on challenges. Okay, so yung mga kabataan daw ngayon ay takot sa, 두려워해, takot sa failure. That's why ayaw nila yung mga challenges. So, hindi na sila nagtitake ng mga challenges. Okay, so 안해. So, not to do challenges. Dito sa blue na box, again, 요즘 젊은이들, ibig sabihin is young people these days. Okay, so yung 젊은이들, young people. 요즘, nowadays or these days. Sige, sulat na natin muna lahat. And then, yan yung ginamit niya sa first part ng statement niya. Okay, so si speaker A, lagyan natin, no? So, 요즘 젊은이들이, so, nilagyan niya ng particle E or ga. Okay, subject particle E or ga. And then, 도전을 안 한대요. So, saan niya kinuha itong 도전을 안 한대요? Okay, so si 도전을 안 하다, ito yan, no? 도전을 안 하다. And then, yung ending na 니은데요 or 는데요. So, again, itong grammar na to, no? If maalala nyo sa level 3, yung nag-relay ng something na nalaman natin, tapos kinikwento natin or nire-relay natin sa ibang tao. Yung 는다고 하다, yun po yun, no? Lang po siya, naka 니은데요, 는데요, kasi
ito ay spoken language na, no? So, sa conversation, ginagamit yung ganitong form. Okay, so, dito naman sa sagot, sabi niya, 네, 실패를, so, sulat ko muna yung gagamitin pala dito. Si 이어가, yan, so dito, no? 이가. Tapos, balik tayo kay sagot ni speaker B. 네, 실패를 두려워한 나머지. So, this one, no? 실패를 두려워하다. Okay, so ayan yan. And sa kanya, dinugtungan nung grammar natin na niyen or un namoji. Sulat natin. Tapos, yung second part niya, 도전을 안 한다고 하네요. So, parang inulit niya lang to, no? 도전을 안 instead na 한대요, ginawa niya dito yung 니은다고. Pagdating sa hada, dinugtungan niya nung neyo. Okay, so ang daming color code. Yan, yung grammar na neyo. Napakaraming grammar na pinagdugtong-dugtong. So again, no, si un, niyon, namoji, yan yung grammar natin last time. Ginagamit mo siya kapag yung result nung statement mo is something negative or undesired. And yung simply because, no? Because, pero, medyo mabigat yung kasamang emotion. So, parang sobrang, okay? Dahil sa sobrang, yun pala, no? Yung Tagalog term na pwede nating isipin. So, balikan natin, no? Dito, sinulat natin dyan, because. Okay? So, sa Tagalog, dahil. Tapos, dadagdagan lang natin nung sa sobrang. Okay? Sa sobrang. Tapos, kung ano yung dahilan. Okay? So, again, balikan lang natin very quick. So, dito, no, 슬픈 나머지. Sa sobrang lungkot, yun yung ibig sabihin nun, no? Dahil sa sobrang lungkot, hindi niya mapigil yung pag-iyak niya. Okay, so this one, 긴장한 나머지. Dahil sa sobrang nervyos, kaya hindi siya nakaisip ng isasagot niya dun sa interview. Okay, so I hope na, ano nyo, no, naaalala nyo or nare-recall nyo. So, yun si un, niyon, namoji. And again, si neo, ginagamit mo yung grammar na yan, no, to express your amazement, admiration, or pwede ding frustration, depending on the situation, no. Walang specific na word. So, depende yun sa kung ano yung sitwasyon. Actually, si neo, no, yung mga simpleng salita na o kaya sa Tagalog, ay, uy, wow, ayan. Yung mga ginagamit mong salita to express yung emotion mo na pag na-amaze ka o kaya naman pag nalulungkot ka, pag nagagandahan ka sa isang bagay. Okay, so yan yung mga quick review natin. So ngayon, balikan natin, no, ano ulit yung sinabi ni Speaker A. 요즘 젊은이들이 도전을 안 한대요. Yung mga kabataan daw ngayon ay hindi na nagte-take ng challenges. Okay? So, they say young people these days don't take on challenges. Sagot naman si Speaker B, yes, they say they don't take on challenges because they're afraid of failure. So, sa Tagalog, no, kung gagamitin natin yung neo, oo nga. So, sabi nga daw, takot sila sa failure, kaya ayaw na nilang mag-take ng challenges. Okay, so pareho sila, no, na parang hindi sila mismo yung pinanggalingan ng information. Narinig lang or nalaman lang din nila from different source. That's why ginamit yung grammar na nendeyo kapag spoken, or pwede din yung niyon dagu. Okay? Dagu hada. Okay, so pareho lang po yan, no, yung dagu hada and nendeyo. Number 1, nasabi, 영화 배우 A씨. 영화 촬영으로 과로해 결국 병원에 입원. Okay, so sabi, actor A, 영화 배우, no, ibig sabihin yan, artista or actor, na si Miss A daw, no, or Mr. A, di natin alam kung babae ba yan or lalaki. So, sabi si actor A daw, habang nagfi-film ng movie. Okay? So, parang nag-ano siya daw, kwarohe. Ibig sabihin nung kwarohada, overdo siya, no? In-overdo niya yung pag-act or kung ano man yung ginagawa nila. So, ang kinalabasan is, na-admit siya sa ospital. Okay, actor A was hospitalized due to overwork from filming a movie. So, ngayon, itong blue, siya yung speaker A. So, paano yung question niya dyan? Okay, so dito tayo. So, ito dapat tayo, balik-balik tayo. No? We'll start with
영화 배우, and then we have to put the particle E or ga. So this one, ga. 영화 배우가. Then didikit natin yung second box, which is yung 결국 병원에 입원하다. Pero this time, kahit hindi na natin isama tong 결국. Okay? So 병원에 입원하다 na lang. Okay na yan. So 병원에 actually, kahit yung byungwon, kahit wala na nga din yan eh. Okay? So, pero, lagay na rin natin. Yan. So, lagyan ko na lang ng parenthesis. So, ibon. And then, dito sa hada, dudugtong natin yung niyendeyo. Ibonhandeyo. So, ayan, no? Meron na tayo, no? Kay speaker A. Ngayon, sasagot si speaker B. Okay? So, dito natin sulat. So, sagot ni speaker B, ne. And then, so dito yung first box, 영화 촬영으로. Tapos pagdating kay 과로하다, dito natin idudugtong yung 니은 or 은 나머지. Okay, so color code tayo, no? Sundan niyo po kasi wala tayong maraming space. 영화 촬영으로. And then, pagdating kay 과로하다, magiging 과로, and then, dahil wala siyang 받침, 니은, and 나머지. Tapos, ang kasunod na is yung second, no? 결국 병원에, 결국 병원에, then, pagdating kay 입원하다, so, magiging 입원, 하다고, and then si Neo. Okay? Magiging mahaba pala yung discussion natin ito. So, kasi nakakalito yung ginagawa nila ngayon, no? Ang dami na kung saan-saan nila pinagkukuha yung pinagdugtong-dugtong. Pero, ang importante naman dyan is, kahit mahaba yan, naintindihan natin saan kinuha yun, at ano ang ibig sabihin ng pinag-uusapan nila. Okay? At paano ginamit yung mga grammar. Okay? So, again, yung number 1, so yung usapan, sabi ni A, 영화 배우가 입원한대요. Ano sabi? Oh, na-admit daw yung si actor A. Tapos, sagot si B. So, parang chichikan sila, no? Oo nga. So, in-overwork niya kasi yung trabaho, kaya, ang result is, na-admit daw siya sa ospital. Okay, so yun yung ibig sabihin, no? 네, 영화 촬영으로 과로한 나머지. Okay, di pala natin na nasabi yung niyan namoji na part. So, sa sobrang pagtatrabaho niya. Okay, so dun sa part na sa sobrang in-overdo niya yung pag-film. Ang resulta is na-admit siya sa ospital. Okay, so again, no, yung sagot ni B. 네, 영화 촬영으로 과로한 나머지 결국 병원에 입원하다고 하네요. Okay? So, punta tayo sa number 2. Now, for number 2, so, sundan nyo na lang po ulit. Color code po ulit tayo. So, yung first, 주민들. So, 주민들이. 주민들이. And then, second box tayo dito sa purple box, no? 밤에 한숨도 못 잤다. So, this one, no, naka-past tense. Ano ba kasi sabi? 태풍 때문에 불안하다. So, because of the storm. So, ibig sabihin, lampas na yung storm. Dumating na, kaya naka-past tense na siya dito, no? 밤에 한숨도 못 잤다. Okay, so, magiging, pag nirelay na natin yan, gamit yung 데요 na form. So, 밤에 한숨도 못. So, dito, 밤에 한숨도 못. Pagdating kay 잤다, gagawin lang nating 잣, and then 데요. Okay, so, 데요. Color code pala natin tong 데요 dito. 한데요. Ayan. Okay. Tapos, pagdating sa sagot ni speaker B, so, dito natin, saan natin susulat ngayon si B? Wala tayong space. Okay, dito, liitan na lang natin.
speaker B, ne. Tapos, tepung temone, buran hada, magiging tepung temone. Pagdating kay buran hada, buran ha, and then, dugtong natin si niun namoji. Tapos, dugtong natin yung bame, hansumdo, mot, so yung chatta, bame, hansumdo, mot, so itong si chatta, no, magiging chatta고 하네요. or chatta고 하네요. Ayan. So again, yung usapan ni speaker A at B, sabi ni A, 주민들이 밤에 한숨도 못 잤대요. Sabi, yung mga tao daw ay halos hindi na nakatulog sa gabi. Sagot si B, 네, 태풍 때문에 불안한 나머지 밤에 한숨도 못 잤다고 하네요. Oo nga eh. Dahil sa sobrang anxious. So, yun yung buranhan namoji. Dahil sa sobrang anxious ay hindi na nga daw sila nakatulog sa gabi. Okay? So, dito tayo sa number 3. So, again, yung speaker A, 고3 학생들. So, hindi na natin dinidiscuss tong pinaka-headline. Kasi pareho lang din naman yung magiging ibig sabihin based doon sa usapan ni speaker A at B. So, number 3 ulit tayo. So, 고3 학생들이. So, 고등학생 3학년. Okay, so yan po yung mga third year na high school. Okay, so ano sabi? So, 우울증에 걸리다. So, yung 우울증, ibig sabihin is depression, no? So, nagkakaroon daw ng depression. So, 우울증에, pagdating kay 걸리다, magiging 걸린대요. Then, sagot si speaker B. 네. Sige, halo-halo na yung kulay. Yan. 네, and then, not that one, this one. 시험 때문에 스트레스를. And then, pagdating kay bata, magiging may 받침 yan, kaya 은 나머지. 받은 나머지. Dito ko na isulat yung 나머지. And then, ang kadugtong is 우울증에 걸리다. So, magiging 우울증에, tapos yung 걸리다, magiging 걸린다고 하네요. Okay? So, ano muna yung usapan nila? Sabi ni A, 고3 학생들이 우울증에 걸린대요. Yung mga third year high school daw na mga estudyante ay nagkakaroon ng depression. So, sagot si B. 네, 시험 때문에 스트레스를 받은 나머지 우울증에 걸린다고 하네요. Oo nga eh, dahil sa sobrang stress na nare-receive nila sa pag-exam, kaya nagkakaroon sila ng depression. So, yun yung usapan nila, no? Again, yung dagu haneyo dyan, no? Yun po yung ginagamit natin pag nagre-relay tayo ng bagay na nalaman lang din natin sa iba. Okay, so since nagchichikahan si A at B, yan yung gamit nila, no? 한대요, 한다고 해요. yan. So, for activity number 2, no, sabi, 여러분은 다음과 같은 상황에서 한 일이 있어요. 친구들과 이야기해보세요. Have you ever been in a situation like the following? So, yung mga binigay na topic dyan, no? Una, 시험 합격. So, yung pag-pass sa exam. So, yun yung binigay na example dito, no? Sabi, 저는 시험 합격 소식에 너무나 기쁜 나머지 눈물까지 났어요. I was so happy to hear that I passed the exam that I cried. Okay, so sa sobrang saya niya. Okay, sobrang saya ko na narinig kong pumasa ako sa exam,
to the point na naluha siya, no? Or naiyak siya. So, gagawa natin yung 공연 관람. So, again, pag sabing 공연, performance, no? May pinanood ka na performance. So, yung gwashik naman, so, sulat muna natin dito, performance. 관람, to watch. Gwashik naman is to eat too much or to overeat. Okay, so yung sobrang pagkain ng madami. So, yung una muna, 공연 관람. So, sabihin natin, napanood yung performance, tapos sobrang moving yung napanood mo, no? To the point na hanggang sa pagdating mo sa bahay, iniisip mo pa rin yung napanood mo. Okay, so pwede natin sabihin dito, kahapon, yung napanood ko ay sobrang moving. 어제 공연이 너무, tapos yung moving or touching, no? 감동적인 나머지. Tapos, hanggang sa bahay, naisip ko pa rin siya. So, 집에 와서도 계속 생각나. Or 생각났어요. Okay, dugtong pala natin si 났어요. 생각났어요. Okay, so that's for the 공연 관람. So again, no, yung performance kahapon ay sobrang nakaka-touch or sobrang moving na kahit nakarating na ako sa bahay ay naiisip ko pa rin siya. Now, gawan natin yung gwashik, overeating. So, sabihin natin, weshik, yan. So, merong company dinner. Tapos, dun sa company dinner, napakain ka ng sobra and sumakit yung tiyan mo na uminom ka ng gamot. Okay? So, dahil sa sobrang kain mo, sumakit ang tiyan mo at napainom ka ng gamot. So, 저는 회식 때 음식을 많이, ayusin natin. 많이, tapos yung verb natin na 먹다, magiging 먹은 나머지 배가 아파서 약을 먹었어요. Okay, so again, no, yung ginamitan natin ng un namoji na grammar, no, yung verb na to eat. So, sa sobrang kain ko. Okay, sumakit yung tiyan ko to the point na uminom ako ng gamot. Now, for danojang, so yung 촬영하다. Again, ibig sabihin po niyan is to film or to shoot yung movie, no? And then, 과로하다, to overdo something. Okay? And then, 우울증, yung depression. So, this is grammar 2 for level 4, unit 4. Again, yung grammar na 은 나머지. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.